Mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon, ano ang sakit sa puso? Ayon sa ating mga eksperto, ang sakit sa puso ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga tao, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mula noon at magpahanggan ngayon at taong 1578 hanggang 1657 natuklasan ni William Harvey na ang cardiovascular or circulatory system ay isang magandang paraan para paganahin ang puso at maayos na mapagpadaloy ang dugo nito. Si William Harvey ay isang personal doktor ng hari ng Inglaterra na si Charles. Isa ang puso natin sa mga pinakamahalagang organ ng ating katawan. Ito ang sentro ng cardiovascular o circulatory system at responsable ito sa pagdadala ng dugo at oxygen at nutrition sa bawat bahagi ng ating katawan. Hindi lang sa ating puso, gaya ng kidney, bato, atay, at sa ating mga baga at iba't iba pang bahagi ng ating katawan. Hindi tayo makakahinga kung ang ating puso ay na-damage na. Dahil ang ating puso ay 24 oras na nagtatrabaho, hindi ito tumitigil sa pagtibok at ang ating puso ay isang matibay na uri ng kalamnan na nahati sa kanan at kaliwang bahagi at ang right atrium at right ventricle. Ang mga chamber na ito ang nagdadala ng dugo sa baga at kaliwang bahagi naman. Nabibilang ang left atrium at left ventricle, sila naman ang nagdadala ng dugo sa ibang bahagi ng ating katawan. Ang sakit sa puso ay walang pinipiling edad, kahit ang sanggol, dahil pwedeng isilang ang isang baby na may congenital heart disease. Ito yung pinanganak na ang baby na may problema sa iba't ibang bahagi ng puso dahil sa kakulangan ng tamang nutrisyon habang siya ay pinagbubuntis. Lalo na sa unang 3 buwan dahil dito hindi nabubuo ng husto ang puso, may kulang na part o kaya naman sinisilang ito na may butas ang puso. Dahil ayon sa ating mga eksperto, maaaring magkasakit sa puso ang isang tao kung may depekto ang mismong kalamnan nito tulad ng ugat o daluyan ng dugo. At ayon sa ating mga eksperto, 10 milyon kada taon ang kaso ng sakit sa puso sa buong mundo, kaya naman sa bansang Estados Unidos ang sakit sa puso ang nangungunang dahilan ng kamatayan ng mga kalalakihan at kababaihan nila dahil sa coronary heart disease. Kung ang arteries tumigas at makitid, ang kalamnan ng puso ay hindi na makakakuha ng tamang dugo at tamang oxygen upang gumana ng maayos ang ating puso, na nagiging rason para atakihin sa puso ang isang tao at pwedeng humantong sa kamatayan ng isang tao. Mga sintomas ng sakit sa puso: pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, irregular na pagtibok ng puso, pagkahilo, pananakit ng ulo, pamamanas ng binti, paa at tiyan, madaling mapagod, pagkain ng maalat at matataba, kulang sa exercise, labis na timbang, naninigarilyo at umiinom ng alak, hinahapo, malalamig ang binti at ang braso, nakakaramdam ng pamamanhid, parang sinasakal, nananakit ang likod, nananakit ang panga, malakas magpapawis. Mga taong tinatamaan ng sakit sa puso: mga taong may edad na, dahil habang nagkakaedad na ang mga tao, rumurupok na ang ugat at dinadaluyan ng dugo sa ating puso, kaya yun ang posibilidad na magkaroon siya ng sakit sa puso. At mga taong menopause, ang mga kababaihan na nagmi-menopause ay kadalasan tinatamaan ng heart disease, ngunit ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, mas mataas ang bilang ng mga may edad ng mga kalalakihan ang nagkakaroon ng heart disease. At sunod pa mga taong genetics na, kumbaga may lahi ang pamilya na may mga sakit sa puso. Yan yung usually nilalabasan ng mga family rin na may mga sakit sa puso. At sunod yung mga tao may mga high blood. Kapag may alta presyon ng isang tao, naninikip ang kanyang mga ugat. Dahil sa paglapot ng dugo, hindi makadaloy ng maayos ang dugo papunta sa puso dahil doon napapagod
kakabumba ang ating puso na pwedeng maging cause ng heart disease. Sunod, labis na timbang. Ang sobrang pagtaas ng timbang ng tao or pagtaba niya ay pwedeng maging rason para mabalot ng taba ang ating mga puso at yun ang magiging rason para magkaroon siya ng heart disease. Mga gamot at operasyon sa sakit sa puso, unang-una nga po yung aspirin at clopidogrel, prasugrel. Ito ang mga gamot na tumutunaw ng pagbara ng dugo papunta sa ating katawan, lalo na sa dugong dumadaloy papunta sa ating puso. Inaalis nila ang pamumuo ng mga dugo sa ugat dahil ang aspirin ay isang blood thinner. Sunod, warfarin. Ito ay gamot na anticoagulant. Ito naman ay tumutunaw sa mga barang ugat na may namumuong dugo sa mismong ugat sa loob ng ating puso. Sunod, statin. Ito naman ang gamot na tumutunaw sa mga kolesterol, kaya bumababa ang dami ng kolesterol ng isang taong may heart disease. Sunod, yung nitrate. Ito yung gamot na binabawasan ang pananakit o paninikip ng dibdib ng taong may sakit sa puso dahil ito ay anti-anginal medicine. Pero kung hindi pa rin kaya ng mga gamot na nire-reseta ng ating mga doktor, nagbibigay ng advice ang ating mga doktor na operahin ito. Una-una yung operasyon sa open heart surgery. Sa operasyong ito, binubuksan ang dibdib ng pasyente upang makita at maayos ang puso. Sunod, angioplasty. Sa prosesong ito, nagpapasok ng maliit na tubong may lobo ang doktor sa ugat ng singit ng pasyente upang masugsog ang ugat sa puso. Pagdating sa puso, ipalulubuhin ang catheter upang masiksik sa gilid ang mga sanhi ng pagbara ng ugat sa puso. Sunod, coronary artery bypass surgery. Sa operasyong ito, gumagawa ng bagong ugat o daluyan ng dugo ang surgeon upang mabypass o malaktawan ang ugat na damaged na or hindi na gumagana. Sunod, valve repair surgery at valve replacement surgery. Sa operasyong ito, kung ang valve ng puso ay may problema upang maisalba pa ito, magsasagawa ang mga surgeon ng valve repair surgery. Pero kung hindi na maisalba, magsasagawa ang mga surgeon ng valve replacement surgery upang mapalitan ang valve at ito ay kukunin sa isang hayop gaya ng baka at baboy. Sunod po, pacemaker. Ito ay isang uri ng device o maliit na bagay na ini-implant sa bahaging malapit sa puso o tiyan ng pasyente. Ginagawa ito kapag irregular ang pagtibok ng puso ng isang pasyente. Kapag nakitang masyadong mabilis ang tibok ng puso, nagpapadala ang pacemaker ng electric shock upang pabagalin ito. Ibabalance niya ang takbo ng puso ng taong masyadong mabagal ang tibok at ibabalance niya kung mabilis naman ang tibok. Pero bago gawin ng surgery, yung mga operasyon na yon, dumadaan muna ang mga pasyente sa ECG, chest x-ray at to the echo. Mga iba't ibang uri ng sakit sa puso. Unang-una yung cardiovascular. Ang sakit na ito ay nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng cardiovascular system kagaya ng puso, ugat ng puso at daluyan ng dugo. Sunod naman po yung cardiac electrophysiology. Ang mga sakit na ito ay kabilang sa may mga kinalaman sa mga depektong cardiac electrophysiology. Sunod naman yung congenital heart disease. Ito yung pinanganak ang baby na may problema sa iba't ibang bahagi ng kanyang puso dahil sa kakulangan ng tamang nutrisyon nung siya ay pinagbubuntis ng kanyang ina, kaya hindi nabuo ang ibang parte ng kanyang puso, kaya ito nagkabutas. Sunod naman yung ischemic heart disease. Sa ischemic heart disease na ito yung hindi na nakakatanggap ng sapat ng dami ng oxygen ang ating puso. Sunod naman yung valvular heart disease. Ang sakit naman na ito ay naapektuhan ay ang valve ng puso kagaya ng aortic valve, bicuspid valve, pulmonary valve at tricuspid valve. Paano maiwasan ang sakit sa puso? Mag-exercise araw-araw, panatilihin ang tamang timbang, itigil ang paninigarilyo, itigil ang pag-inom ng alak, panatilihin ang tamang presyo ng dugo, 120/80, iwasan ang pagpupuyat,
Iwasan ang matataba at mamantikang pagkain. Iwasan ang mga nakaka-stress na bagay. Yung mga anak natin, bantayan natin yan. Baka hindi natin alam, elementary pa lang may crush na yan. At masama, hindi rin siya crush. Kaya pala ayaw nang pumasok. Kaya pati si mga magulang na stress na din. Kaya mga kadahon, alagaan natin ang ating puso, iwasan ang mga nakaka-stress na bagay. At mga kadahon, kumain ng balance at mga masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas, lalo na sa mga nagdadalang tao or buntis at sa mga batang may edad na 10 years old pataas, dahil doon na po nagsisimula ang pag-damage ng ating mga puso. Pag oras na ito ay ating inabuso. Disclaimer lamang po mga kadahon, ang mga halamang gamot, gulay, herbal, at mga prutas ay maaaring makatulong sa ating mga iba't ibang karamdaman. Subalit kung may nararamdaman na po kayong kakaiba sa inyong katawan na sakit, importanteng unahin muna ang pagpapakonsulta sa doktor para mas mabigyan kayo ng tamang mga gamot upang mas malaman kung ano talaga ang inyong karamdaman, nang sa ganon maagapan ito bago pa ito lumala. Ayan lamang po mga kadahon. Don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel. Like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Bye-bye. Ingat po kayo.